Well, mga kapupong, mahigpit na patakaran umano ang ipinatutupad sa loob ng production na pinamumunuan ni Willie ayon sa isang dating intern na nagbahagi ng kaniyang karanasan online. Sa kaniyang salaysay, sinabi niya na hindi basta maaaring tumingin o makipag-usap sa host, lalo na kung hindi naman kinakailangan sa trabaho. Ang ganitong setup, aniya, ay malinaw na ipinaalam sa kanila mula pa lamang sa simula ng kanilang pagpasok sa production. Sa mga oras na may pagkakataong makasalubong si Willie sa hallway, inilarawan ng intern na kinakailangang umiwas ng tingin at panatilihin ang pagiging formal. Hindi rin umano hinihikayat ang pakikipag-usap, maliban kung may direktang utos o kailangan para sa trabaho. Para sa ilan, ang ganitong sistema ay nagpapakita ng istriktong pamamalakad, habang ang iba naman ay naniniwalang bahagi ito ng disiplina sa isang malaking production environment. Ang nasabing kwento, mga kapopong, ay mabilis na kumalat sa social media at naging paksa ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May mga netizen na nagpahayag ng pagkagulat sa naturang patakaran, ngunit may ilan ding nagsabi na hindi ito naiiba sa ibang trabaho kung saan malinaw ang hierarchy at limitadong interaksyon sa mga pangunahing personalidad. Para sa ilang eksperto sa industriya, ang ganitong mga panuntunan ay kadalasang ginagawa upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang abala sa trabaho. Sa kabila ng mga usap-usapan, nananatiling tahimik si Willie hinggil sa isyong ito. Gayunpaman, matagal na siyang kilala bilang isang hands-on na host at producer na seryoso sa kaniyang craft. Sa mga nakaraang panayam, sinabi niya ang kahalagahan ng focus at disiplina upang masigurong maayos ang daloy ng programa, lalo na sa mga live na format. Kasabay ng pag-usbong ng isyong ito, mga kapupong, ay ang mga balita tungkol sa posibilidad ng kaniyang pagbabalik sa telebisyon. Lumabas ang impormasyon na nakipagkita siya sa mga executive ng GMA Network na nagdulot ng spekulasyon tungkol sa isang bagong proyekto. Bagamat wala pang opisyal na pahayag, marami ang naniniwala na maaring ito na ang simula ng panibagong yugto sa kaniyang karera. Ayon sa ilang eksperto, ang naturang pag-attend sa meeting ay maaring bahagi ng mas malawak na plano upang muling palakasin ang presensya ni Willie sa mainstream television. Sa paglipas ng panahon, malaki na ang pagbabago sa media landscape, kung saan mas naging mahalaga ang digital platforms at online engagement. Para sa isang veteranong host, mahalaga ang pag-angkop sa ganitong pagbabago upang manatiling relevant. Well, mga kapopong, hindi rin nawawala sa usapan ang posibilidad ng pagbabalik ng Wawawin, ang programang matagal nang iniuugnay sa kaniyang pangalan. Para sa maraming manonood, ang show ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na aliwan. May mga ulat na nagsasabing maaaring magkaroon ito ng bagong anyo kung sakaling matuloy ang kaniyang pagbabalik sa isang malaking network. Anyway, may mga indikasyon din na ang ilang proyekto na konektado sa kaniya ay maaaring magbago ng direksyon. Ang pagtatapos ng ilang digital initiatives ay nagbigay ng ideya na maaaring ituon niya ang pansin sa traditional broadcast. Para sa ilang observers, ito ay isang strategic na plano upang maabot muli ang mas malawak na audience. Well, mga kapopong, sa mga oras na patuloy ang diskusyon online, kapansin-pansin ang hati ng opinyon ng publiko. May mga nakatuon sa karanasan ng intern at sa sinasabing istriktong patakaran, habang ang iba naman ay mas interesado sa kung ano ang susunod na gagawin ni Willie. Ang dalawang isyong ito ay parehong nagpapakita ng patuloy na interes ng publiko sa kaniyang personalidad at karera. Ang mga ganitong ulat ay nagbibigay liwanag sa likod ng kamera ng entertainment industry. Ipinapakita nito ang mga realidad na hindi palaging nakikita ng manonood, mula sa mga patakaran sa trabaho hanggang sa mga desisyong ginagawa upang mapanatili ang kalidad ng isang programa. Kasabay nito, nananatiling open ang maraming posibilidad para sa pagbabalik ni Willie, bagay na patuloy na inaabangan ng kaniyang mga taga-suporta. Ayos. Oh. Ako pa rin. Sako. Ngayon sako oh. Oh. Kado. Mamaya makikita ninyo sa video, sako ang laman at sigurado na ako hindi ho ito isolated case at ito pong proyekto na ito ay winalangya ng kontraktor ho na yun. Ito po yung dinaanan ng jeep na nahulog ho dito sa bangin na ito. Tingnan, ito ho yung natanggal na concrete barrier. Kita pa ho yung bakat ng sako. Oh, ayan, sako. At walang bakal na nakakonekta. Ayan, sako. Ito, malapit mo din.
Ayan yung sako. 11 black na lang. Lahat to yan, o, ilang peraso yan. At wala siyang bakal, nakakonekta yung barrier dito ho sa sahig na ito. O ngayon nyo sabihin sa akin kung ito ba ay isolated case. Hanggang doon. Ayan, hanggang dyan. Ayan. Lahat yan, pinagtanggalan ng barrier. Walang bakal na nakadikit. Kukonekta doon sa barrier at dito sa sahig na ito. Yung binasag natin, pakita po. Mama na, gragit rin. Ano? Sako pa rin, no? Ano kung gano'n ka mga demonyo? Ito ba, engineer? Ito? Sige, pakiano na lang. Ganun din. Ganun din. Ayos. Oh. Ako pa rin. Bako. Ngayon sa ako, oh. Oh. Kado. Sako contractor. Magandang umaga po. Nandito kami ngayon sa inspection kasama ang mga engineers ng DPWH, kasama ang engineering team, ating barangay officials dito sa Barangay Santo Niño. Chinek po natin yung ating mga concrete barriers na alam po ninyo yung nakaraang araw ay may na-aksidente. Nandito kami ngayon sa parte kung saan nagsimula yung proyekto ng contractor na sinasabi ho yung Salazar. Kung makikita ho ninyo, ito pakita mo. Sinubukan ho naming basagin. Walang bakal na nagkukonekta doon sa barrier papunta dito sa sahig. Ito ho yung bakal na nakakonekta na yan ho ay bakal ng kanal eh. Hindi sa bakal para dito sa barrier na ito. Mamaya ho makikita ninyo sa video, sako ho ang laman at